Total comeback mo naman to. Anong aasahan namin sa'yo? Lyricismo na ba yan? O baka nagbalik ka lang sa liga kasi ako'y ikikis mo na naman. Di ba malakas ka man trip? Pes ngayong ka mapapagtripan. Dahil nakakatuwa mo ba kung hindi na kita hahalikan? Oh. Yes, who's back to react? Yeah, nandito tayo ngayon sa delayed reaction at matagal ako nawala dahil meron kaming medical emergency. So, almost 1 month akong hindi nakapag-upload. Pero ito, ratatin natin tong pagkakataon na ito, pagbabalik kahit wala namang naghahanap. Yan. At ang gagawa natin ng reaction video ngayon ay yung battle ni Serdeo versus Chaboy. Yan. Alam naman natin yung kumbaga, hindi naman beef. Hindi nga beef. Lips to lips nga eh. So alam naman natin yung background ni Serdeo versus Chaboy. Ni Serdeo at ni Chaboy. So, regarding dun sa battle ni Chaboy, ni Serdeo at ni Husky. And, yan. Habang maulan, simulan natin tong video na ito. Let's go! Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 13. Kung kasalanan to, Chaboy. Game! Game! Yung mas malakas pa, game! Game! Ang ina nyo. Boss! Seryoso? Chaboy versus Serdeo? Halatang yung matchup ipinilit. Kala ko naman mod at price tag na para 3-way battle ng mga undefeated. Yeah. Bakit kasi bumalik ka pa dito? Hindi ka na namin kailangan. Ang ganda na ng takbo ng karir ko dito, Deo. Maaalala pa tuloy nila yung laplapan. Pinaalala niya yung laplapan. Total comeback mo naman to. Anong aasahan namin sa'yo? Lyricismo na ba yan? O baka nagbalik ka lang sa liga kasi ako'y ikikis mo na naman. Tapos na ako sa pambabash nila at hindi umubra kahit anong gawin nilang effort. At yung sinasabihan nilang dumudungis ng liga, yung pa yung may malinis na record. Nice. Galing ng punto. 4-0 na ako dito, Deo. At ito yung hindi mo nagawa nung panahong rookie ka pa lang. Kasi imbis magutom ka sa pagkapanalo nun, mas inisip mo pang magkapuki malamang. Puro lang naman itong kabaklaan dito. Ano pa bang aasahan nyo? Mula nung maglaplapan tayo, lahat ng titing sinusubo mo, tangina, nalalasahan ko! Alam ko naman nakaramihan dito, inaasahan na magkakaroon kami ng laplapan part 2. Si Beo. Si Beo. Alam ko naman nakaramihan dito, inaasahan na magkakaroon kami ng laplapan part 2. Pero kung may gusto ka talagang patunayan sa kanila, sabayan mo ko sa bakbakang Latsu. Tapos na akong sakyan yung kahihiyan dun sa bumalpak nyo na plano. Kung ginamit mo ko bilang props dati sa battle, pues ngayon, kukuhanan kita ng panalo. Tingin nyo ba lalamang sa akin to sa sulatan? Kung sa gimmick siguro, maaaring ako'y lugi pa. Pero natural lang nakakailanganin mo talaga ng gimmick, lalo kung alam mo sa sarili mong corny ka. Kung hindi ka pa ibabash ng mga yan, hindi ka magpapakita ng panibagong atake. Ako unang salang ko pa lang sa liga, pinakita ko agad na kaya kong maging balanse. Tapos sasabihin mong wala akong naitulong sa karir mo? Tangina mo, ano ba to? Kung di dahil sa ginawa natin, di ka magseseryoso sa battle at yun ang malaking tulong ko sa'yo. Ang ganda ng comeback mo universikulo agad. Dapat dun ka sa 1 minutes bumalik. Hindi ka na nga marunong mag-rhyme, hindi ka pa marunong mag-bars at hindi ka rin marunong humalik. Alam nyo bang kinausap ulit ako na ito para gawing scripted tong laban? Magkunwari daw kami magkakapikunan tapos bandang huli maglalaplapan. Siyempre, hindi na ako pumayag kasi alam ko na kung gaano itong kautak. Mismong laban nila nilagang patunay na hindi siya lalaki kausap. Biglang nagseryoso sa battle para yung kalaban niya mabit. Hindi na ikaw yung Deo, ba't tumatanggi ka na sa lead? Kasi di ba may tema dapat? konting background doon sa battle ni Lip at saka ni Serdeo. Nag-chat ako kay Serdeo parang tinanong ko kung ano nangyari doon sa laban na yun at parang hindi nag-pay off yung mala-scripted nila na laban. Yun pala, as per Serdeo to so yun pala,
nag-reach out si Lipcram sa kanya na gawing ano nga, hindi naman scripted battle, pero may tema. May tema sila. Kaso hindi na pumayag si Sir Deo kasi parang hindi naman siya magiging promo battle. Tapos, ano din, ang intindi ko rin kay Sir Deo, gusto niya ng challenge. And syempre si Lipcram, knowing Lipcram, magaling kaputukan ni Lipcram nun eh. So, ano din yun, main event ni Lipcram, kumbaga, main event nila yun eh. Silang dalawa, main event sila. So, parang gusto ni Sir Deo na kumbaga pukpukan yung labanan. Tapos, yun nga, parang syempre nagkaroon ng konting issue na si Sir Deo hindi tumupad sa usapan nila doon sa kay Lipcram, pero hindi naman talaga siya pumayag at the first place. Hindi naman siya pumayag. Yun yun na, as per Sir Deo yun, nakausap ko siya. So, ginamit na angle ni Shaboy dito sa round 1. Sige, tuloy tayo. Ba't yung laban nyo ni Lipcram? Ba't pinagmukha mo siyang gago? Pero kahit hindi ka tumupad sa plano, hindi ka pa rin nanalo. Ano? Magbabakla-baklaan ka na naman para yung atensyon nila makuha? Kayo naman, pilit pinapalakpakan yung talento niyang basura. Pero bakla ka nga ba talaga? O nagpapanggap ka lang hindot? Kasi kung bakla ka talaga, Sir Deo, bakit hindi ka nagagalit sa bingot? Kaya sige lang, Repa! Kaya sige lang, Repa! Ang kaputukan din to nung Sir Jack at saka Aura yata na away sa social media. Kaya nabanggit ni Shaboy yun, bakla ka, hindi ka galit sa bingot. Tuloy natin. Excuse me. Kayo na ang kuwela at benta sa masa. Kayo na rin ang good vibes na bibigay tunay na ligaya. Yan ay tuloy-tuloy nyo, men. Hangarin nyo naman ay tama. Kasi kami din naman ang gugustuhin kapag hindi na sila bakla. Round 1 ni Shaboy, okay yung opener niya, maangas. Tapos ang kaso, syempre, dahil nga yung history nila nung halik, medyo bumabad sa halik angle si Shaboy. Tapos, medyo selfie bar, maraming selfie bars, no? Parang selfie round nga siya sa akin kasi, well, syempre, clean record nga siya, di ba? Sabi niya, no, yung isang angle niya, clean record ako. Kahit na binungisan daw, clean record ako. Yun, ganda nun. Kasi totoo naman, undefeated pa siya nung panahon na yan. Tapos, medyo, syempre, hindi ako fond sa gay jokes eh. Parang, kumbaga, parang basta parang pangit lang pagka binabara mo ng gay jokes. Kasi syempre sa'yo nanggagaling yan salita na yun eh. Salitang mga bakla. So parang madaling i-bounce back sa'yo yan. Pero syempre matik yun kasi persona ni Sir Deo sa battle bakla siya eh. Tapos, ayun nga, tas yung Lipcram angle, yung pinaliwanag ko kanina na, yun as of my knowledge, no? Base lang din naman yun sa naging usapan namin ni Sir Deo. Tapos, ayun, ang ganda nung ender niya, nagustuhan ko yung ender niya, parody nung line ni Batas na yung kami naman yung gugustuhin nila pag hindi na sila bata. Kasi syempre tumatak yung linya ni Batas na yon and hindi lang siya basta quotable, parang legacy na siya. Kasi totoo naman no, formerly ang gusto namin nung kami pa yung mga way back 2020 2011 no, yung mga una-unang batches ng flip top. Kwelang-kwela si Slelo, si Zaito, yan si Silencer kasi nakakapag-rap sila at nakakapagpataw. Kumbaga entertaining, very much entertaining sila. So, kaya ang ganda ng linya na yun tumatak. Kasi ngayon, syempre, ma-appreciate mo naman na yung lyricism na ginawa ni Shaboy, parang kami naman yung gugustuhin nila pag hindi na sila bakla. Ano pa rin, may homage pa rin doon sa sinabi ni Batas na nilagyan niya ng comedy. Maganda, no?
So, sige, tuloy natin kay Sir Deo. Okay yung round 1 ni Shaboy, pero round 1 Sir Deo, tuloy natin. Let's go. Game! Okay. O, di ba? Kita nyo? Yung ibabanat niya. Bakla ako. Pakialam mo. Teacher ako. Ang tagal ko nang nag-resign, utang ina mo. Lagi kami magkasama ni JD. Mas masarap siya kaysa sa'yo. Nakipaglaplapan ako. Kasama ka dun. Kaya kung ibabalak mo ulit sa akin yan, wala nang kwenta, gago. Mananalo ka na lang sa akin pag may kaibigan ka sa mga hurado. Game! Sinet yung laban na to para yung nakaraan ay mabalikan. Heto yung laban na talo tayong lahat. Kaya pwede nyo nang alisan. Di ba malakas ka man trip? Pwes ngayon ka mapapagtripan. Dahil ikakatuwa mo ba kung hindi na kita hahalikan? Oh. Oh, hinihintay yung kiss ko. Bakit? Na-miss mo? Sarap ng feeling, no? Parang rebisco. Pero, hindi na mangyayari yun. Kasi nahanapan ko na yan ng lunas. Kasi hindi na ako papayag na matraidor pa ng halik ni Judas. O di ba? Nang dahil sa lason mong halik, kaya yung bibig kong bumula. Anong pakiramdam na bago mo ko halikan, katatapos ko lang tsumupa? Real talk, tangina mo. Real talk. Ano? Nakakapalambot, di ba? Kaya lang naman ako pumayag sa halikan para malasahan mo yung tamod. Tsaka balita ko, ang dami mo daw panalo. Wow! Nakakahanga. Paano wala ka pang nakakalaban na malakas? Pero ngayon meron na. Malakas yung tama. Kaya itong taon to, sa akin to makakawawa. Pagtitripan ko to, one to sawa. Titirahin at titirahin para presong bagong laya. Ano? Undefeated ka ba? Ang tindi ng bara na yun, ha? In fairness kay Sir Deo, hindi siya yung barang, siyempre, expect mo sa record ni Sir Deo noon na puro kabaklaan, kalokohan. Pero ang galing nung pasok na yun kasi, since bakla nga siya sa persona niya, yung parang titirahin na parang presong, parang bagong presong, balikan natin, ha? Kasi, di ba yun naman talagang, yun yung nangyayari sa mga bagong preso eh. Tira ng tira eh. Tapos, since bakla siya, tapos titirahin niya nga siya. Ang galing ng laro na yun. So, yun nga lang, syempre gay joke. Pero ang ganda ng laro nilang dalawa ni Shaboy. Kaya itong taong to, sa akin to makakawawa. Pagtitripan ko to, one to sawa. Titirahin at titirahin para presong bagong laya. Ano? Presong bagong. Undefeated ka ba? Pwes ngayon malulumpay. Wala ka pa, nandito na ako. Nagpapasaya ng walang humpay. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. At tandaan mo ba, kung hindi mo ako nahalikan, di mo matitikman yung tabis ng tagumpay. Yeah! Real talk, tangina mo. Kasi ako, Ragis na sumbat. masaya na ako sa buhay ko. I'm proud member of LGBT community. Kaya ikaw ay magtigil. Meron na nagmamahal sa akin. Boyfriend reveal. Oh, i-reveal ko yung boyfriend ko. Walang ano to ha. Walang laplapan to. Walang laplapan to. Oh. Walang... Boyfriend reveal ang cubic. Diba? Oh. Context. Ano yan? Tropa yan. Alam naman natin, di ba, nagamit na yung angle ni ginamit na angle ni or rebat ni Nicolas kay Sir Deo. Ginamit na rebat ni Nicolas kay Didel kasi tinira ni Didel si Deo about gayness. Tapos parang ang rebat ni Nicolas, babaero. Si Kayram naman, nung break it down niya, guest siya ni Looney,
sinabi ni Kayram na ang alam niya may anak si Sir Deo. No, ngayon, ito, sinat ko si Sir Deo din regarding dito sa tropa na to. Ayan, so, parang tropa yan, tapos, kinontak niya lang that day. Ang, anak niya yan eh. Anak ni Sir Deo yan eh. Ginamit niya sa battle. Pero, ano si Sir Deo, totoo yung mga sinabi ni Kulas tsaka ni Kaya. Alam ko yan, tropa yan si Sir Deo eh. Boyfriend reveal pa eh, no? Pero tignan natin yung susunod na mga bars niya or mga linya niya dito. Tignan natin. Props sa bagay kasi sinabayan niya yung... Ay, siguro yun yung game plan ni Sir Deo dito. Kasi mahilig si Shaboy sa props. So parang, syempre, si Sir Deo din naman dati pa, nagpa-props na yan. In-elevate niya lang dito. Inulit niya yung ginawa niya na si Sir Deo dati yung props niya. Ngayon, another one of that kind. Boyfriend reveal naman, panis. Boyfriend reveal, anak mo yan, Sir Deo, tigilan mo. Wala laplapan to, wala laplapan. Kamusta ka na, babe? Safe lang, babe. O ano hinihintay yung mga gago? Yakap na lang yung gagawin ko. Kasi nagbago na ako. Sige, kung ka na muna mamaya, exposure yan. Pag napagod ako, uupuan kita. Kasi ako, inaamin ko na lahat. Ito ang aking dedication. Wow, dedication. Inaamin ko na lahat. Ito ang aking dedication. Gender reveal na, boyfriend reveal pa. Yun ang biggest revelation. Oh. Kaya kung itadamay mo yung jowa ko dati sa Dubai, wala na akong pakialam doon. May bago na akong puday. Kaya hindi na tatalip sa akin yung mga panty-trip mo, bay. Wala na akong pakialam doon. Masaya na siya sa Bombay. Ano po, Sari? Di ba sabi mo seryosohin ko to? Tangin na tinuto ko na gago. Di lang ako nagpakaseryoso. Nagpakatotoo pa ako. Mula sa yurak, bumangon, lumaban, lumapag. Kahit na iniinsulto na bakla, ako'y lalaking lumapag. Mula sa unos, nakipagtuos. Kahit may problema, dumadagdag. Dahil tandaan nyo, pagkatapos ng bagyo, may pagaring lalantad. Dad, what's up na? Tinamaan pa niya yung boom. So, ayun, tawag dito. Yung, ano ba, panimula, yung intro ni Sir Deo, parang pinilit niyang gawing rebat. Pero, pre-med yung dating sa akin, na para bang pinractice niya na ng pinractice. Tapos nagbanggit siya ng apat na angles doon. Yung bakla, teacher, JD, laplapan. Hindi ko sure pero parang hindi naman nabanggit ni JD, hindi naman nabanggit ni Shaboy si JD at saka yung pagka-teacher. Siyempre kasi simula yun mukha siyang rebat. No? Pero pinagmukha din naman ni Deo na pag ginamit mo pa sa akin yung angle na yan, mamaya, parang ganun. Walang kwenta kasi sagot ko na ngayon. Pero mukha siyang rebat. So parang pre-med rebat na parang siguro pinractice ni Sir Deo ng matagal. Tapos, sige, ito yung pre-med na rebat ko. Kaso, pinagsama-sama niya yung apat na anggulo. So, ayun, yun nga, yung bakla, teacher, JD, tsaka yung laplapan. Parang, sige, sabihin ko na lang lahat dito sa rebat ko ng round 1. Parang ganon. So, medyo laylay siya sa akin. Medium na rebat. Napaghandaan niya, pero, hindi okay yung delivery, yung timing, yung importance ng timing. Pero, ayun, okay siya. No? Okay yung, syempre, preparation yun. Yun, laban na talo tayong lahat. Okay yun kasi, syempre, di ba, lagi sinasabi ni Arik, yung, laban na panalo tayong lahat. Tapos, yung pakilig-pakilig niyang style na, yung, di ka na nahahalikan or namimiss mo ba yung halik ko?
Tapos yung lap trip yung kakatapos lang, no? Real talk. Real talk. Yan, okay yun. Tapos, boyfriend reveal. Kanta na po ako sa boyfriend reveal mo, Deo. Anak mo yun. Yan. Tapos, ayan, yung ano niya, nung, ano ba yun, parang, yung, nag-bars na siya, na may konting flow, medyo may stumble, pero, anong tawag dyan? May konting stumble, pero, ano siya parang wawala siya. Okay, yung, may mga internal siyang konti, no? May mga, unos, tuos, parang ganun yata yun. Basta meron siyang ganung buhos, no? So, okay yung, ano ni Sir Deo dun sa panapos niya, sabay balik sa pagkabakla niya, bang! Rainbow flag. Galing nun. Okay yung ender ni Sir Deo sa akin ngayon. So, score natin for round 1. Chaboy, medyo nagpapakilala pa, nangangapa. Ayan, tinitesting niya kung paano niya dodominahin si Sir Deo. So, 9 siya sa akin. Kay Sir Deo naman, may konting stumble. Over prep, wala sa timing yung, ano niya, yung yun nga, again, yung parang ang dating sa akin, pre-made na rebat, pero parang hindi pumasok. No? Or parang pre-made intro niya ba sana yun, pambasag ng mga ano, kumbaga, pagka ako nauna sa round 1, medyo yun nga, lumaylay sa akin yun. Pero, everything else, okay yung ano nila, okay yung deliveries nilang dalawa. Si Sir Deo, 9 din ibibigay ko. So, round 1, Shaboy, Sir Deo, 9-9. So, tuloy tayo. Round 2, let's go! Shaboy. Hoy, tangina mo, dito ka. Nagalitan. Nagalitan yung jowa. May pinakilala bang boyfriend ng puta? Para daw yung event smooth yung daloy. Nagpakita ka ng boyfriend dito tapos mukhang kamoting kahoy. Tangina mo, saan mo yun nahukay? Gago. Tropa yung tropa. Game! Dami mo Ang dami mo namang sinasabi. Todo effort na tong si pare. Matatabunan lang naman yan mamaya ng mga bars ni Saito tungkol sa tae. Tiningnan mo ba yung comment nila sa poster? Sa atin lang sila walang inaasahan. 90% sa mga yan, hinihintay lang yung part 2 ng laplapan. Laplapan game! Yeah. Tangina nyo mga hipokrito. Kala ko ba ayaw nyo na ng may halikan? Ito ay formality ng aming breakup at gusto nyo ata kaming magkabalikan. May bago na tong kinakasama at nabanggit niya sa akin yung lately. Masaya na siyang namumuhay sa piling ng mabahong burat ni JD. Ayun. Wala. Tangina Ayun, yung sinasabi ko kanina, mukhang ribat yung ginawa kasi ni Sir Deo. Kaya hindi okay. Pero since medyo nalatag niya ng maayos, na-disarm niya itong ano na to, tong angle ni Shaboy na to, wala masyadong nag-react. Kasi nga, nabanggit niya na, si JD, mas masarap siya sa'yo, ganito. Na-disarma niya tong angulo ni Shaboy na to. Yun. Ang namumuhay sa piling ng mabahong burat ni JD. Tangina, pinagpalit mo ako doon? Puta, ganun lang kadali sa'yo yun? Bumitaw sa di malaman na rason, pero alam ko na yun. Ngayon, gumagana na yung dating pinaplano. Pinagaya niya si ano pangalan na? Golem. Tingnan natin yung angle niya dito. Kung gagana ba or hindi. Ngayon, gumagana na yung dating pinaplano. Ikaw sana ang kasama paglipad ng aeroplano. Okay. Di ko inisip na mawawala ka pa. Kaya bad trip ako sa'yo? Kasi nung nandun kami sa Bataan, bakit mo kami tinarantado? Samantalang nung sila Dodong Sai pa yung pinag-guess mo, puta napakaganda ng trato. Kami, pinatulog nito sa kwarto nung tropa niya daw na streamer. Sobrang init nung silid, puta, para kaming nasa loob ng steamer. Trinato mo kami na parang siomay.
Kaya naisipan na namin umalma. Hindi ka naawa nun kay Slakwan, nagmukha ng siopaw na umalsa. Grabe ang katipan ng higaan, parang may reunion ng mga surot. Imbis tumiskarte ka ng electric pan, inoperan mo pa kami ng kumot. Wala kang kwentang organizer, hindi ka marunong mag-asikaso. Pinakain niya kami ng cup noodles, tapos yun na rin yung pinagamit niyang baso. Gamit Kaya nung chinat mo ko ulit para bumatel doon, sabi ko, shit, nakakadala na. Pero para hindi siya ma-open sa pagtanggi ko, sinabi ko na lang na namatayan ako ng asawa. Kasi may liga to sa Bataan na palagi niyang binibida. Ilang finals na yung nagdaan, hindi pa rin pinupuntahan ni Enigma. Kung may plano kang imbitahin siya doon, tol, wag Yung linya na yon na ano na hindi pinunta ni Enigma. Matagal na napapunta ni Sir Deo si Enigma. Well, hindi lang naman si Sir Deo, no? Yung Mariveles hip hop movement at saka yung iba pang mga tropa na ibang mga organization na nakapunta na dito sila Enigma dati kasama pa in collaboration din yata yun with yung APO, yung fraternity Alpha Phi Omega. Ayan, so kasama sila doon sa nagpapunta ng mga flip-top artists. Siguro way back mga 23, 24, ganun. 2011 pala, 2012, 2013 or 2014, yun yung mga panahon na yung kalakasan ng basta ish, hindi ako sure. Pero yun na yun. Hindi ako nakapunta doon. Nagtatrabaho na yata ako sa Quezon City noon. So, kaya ang mga pero madaming tropa na nakapunta doon. Ayun nga, si Enigma, kasama nila. Siyempre, Ednis. Yan. Hindi nauubusan si Enigma. Tapos chill lang, masarap din daw kausap. Na yan. Nakapunta na si Enigma dito sa amin sa Mariveles. Okay yun. Kaya medyo na din, walang dating sa akin yung angle na to. Pero kung yung angle niya nga, sinasabi niya naman, yung BRC mismo, alam ko, wala pa. Hindi pa talaga pinupuntahan ni Arik yung yung liga ni Sir Deo na yan. Sige, tuloy natin. mo nang balakin. Kami nga na simpleng tao lang nagreklamo, mas maarte pa yan sa amin. Kapal naman na mukha mo kung iimbitahin mo si boss doon, yung mga match-up mo, pang bobo. Tsaka hindi ka mag-e-enjoy doon, Boss Arik. Wala sila doon tindang Malboro. Wala sila doon tindang Malboro. Alam mo kung bakit yung liga mo sa Bataan hanggang ngayon hindi pa rin well known? Kasi 2025 na Deo, gamit nyo pa rin pang video ay cellphone. Pinanood ko nga yung isang video nila sa YouTube. Ang lakas ng tawa ko, gagi. Sa kalagitnaan ng battle, biglang may notification ng Shopee. Napanood nyo ba yung battle niya kay J. King? May pinakit siyang estudyante doon. Well, estudyante mo ba talaga yon? Mamatay ka man, Pex man? Di ba battle MC mo yun sa Bataan na ang pangalan ay X-Chan? Pinakit mo pa talaga sa stage. Gusto mo na namang magpabida. Pinuntahan mo sa bundok para turuang magsulat, tapos isasali mo lang sa iyong liga. Kupal! Pero bago ko tapusin tong round ko, may gusto lang akong sabihin sa kanya. Boss, iganti mo naman kami kay Deo, mamaya doon mo ito patulugin sa sauna. Ay, nako! Sabi niya, Wait lang. Sinusulat ko yung pointers ko. And, so, ayan, round 2 ni Shaboy, medyo mahina yung rebat niya tungkol dun sa boyfriend reveal, etc. Parang mukhang kamote, ganyan. Parang hindi naglanding. Yung balikan na yung ng halikan, gusto nyo kami magkabalikan. Okay, no? Okay yun, maganda yun, nakakatawa yun. Tapos yun nga, yung JD, yan. So, wala nang dating kasi disarm na ni Deo nung rebat niya nung round 1. Yung ginaya niya si Golem, yung atras-atras, tapos gumagano'n siya. Ayan, nakuha niya yung crowd, no? Nakontrol niya yung crowd doon. Tapos lumaylay na siya doon sa
ano, yung kumbaga yung Mariveles, Bataan angle niya na kesyo wala, parang okay niyang maging angle yon basta mahahanapan niya ng magandang ano, deliveries, tsaka siguro yung mga words na pinili niya, no? Yung si Slack 1 daw, mukhang siopaw na umalsa, ganyan. Steamer, streamer, mainit, electric fan, kumot, ganyan. So, wala masyadong dating, no? Kasi, ano, saka syempre, siguro dahil medyo clouded yung judgment ko kasi, ano, kilala ko si Deo as, ano organizer. And, ayan, nakakasama niya sila, ano, may event, sila Gerald M, sila Poison, sila Miko Vasquez, nakakainuman niya, ayan, tapos alaga din, pinapaano, inaano niya talaga, ini-entertain niya ng maayos naman. So, yun nga, kumbaga, hindi convincing yung angle ni Shaboy sa pagiging organizer ni Sir Deo. Ayan, tapos, yun yung pinapangunahan niya na ano, parang walang dating kasi sa akin pagka ano yung kalaban pinapangunahan yung ano, yung kalaban sa mangyayari or sa gagawin, no? Parang mas okay sa akin na ano, na tirahin mo na lang yung mga past angles niya. Na syempre maganda, creative. Tapos yun yung kay Christian, totoo yun, no? Estudyante niya dati yun si Christian na naging battle MC niya sa BRC. Tapos walang pangit yung ano, yung ender, medyo mahina yung ender ni Shaboy dito sa ano, sa round 2 yung patulugin mo siya sa sauna. Walang ano, wala yung it factor, wala yung hinahanap mo na sipa ng ano, ng ender. So, ayun. Sige. Tuloy natin, Sir Deo, round 2. Hindi pa daw, pag inimbitahan si Arik, ay, nako! Sabi niya, hindi pa daw, pag inimbitahan si Arik, huwag nang pupunta. Tangin na yan. 2015 pa lang, Oh, 2015. naimbitahan ko na si Arik. Tangin na, magpapakita ko sa'yo mamaya yung mga share picture namin. Tangin na to, akala niya, wala si Arik doon. Ang daming sinasabi ang puta. Ako ang legendary organizer sa Bataan. Kaya alam ko yan. Takinan to. Game! Kapag may labang daw to, ang dami daw nagtatawanan. Patunay lang yung mga fans dito tanga. Kala ko naman nawala ako, nabawasan. Mas dumami pa pala. Ang daming gago dito, kaya hindi na ako nagtaka. Isipin mo, pinagtapat tayo ni Arik. Doon pa lang alam mo na. Kung ganito talaga, kung ganito yung mga lineup talaga, dapat Boss Pibo sumuko ka na. Alam mo aray ko. At saka balita ko, ang dami mo daw dito hinihinga ng damit. Walang, hindi ko naintindihan, parang naligaw ako sa pinupunto ni Sir Deo. Bigla na lang Pibo sumuko ka na. Parang nilait niya silang dalawa ni Shaboy, tapos biglang Boss Pibos sumuko ka na. Hindi ko na gets yung point nung opener ni Sir Deo. Ituloy natin, baka may payoff yun. Ako, ang dami mo daw ditong hinihinga ng damit. Ang dami mo daw ditong hinihinga ng damit. Nakakatakot ka, mamen. Buraot ka na rin, Shaboy. Tangina naman yan. Ganun-ganun na lang. At tandaan nyo. Parang nawawala si Seme. At tandaan nyo. Wait lang. At tandaan nyo. Kung hindi dahil sa akin, nga ka. Tandaan mo yan. Wait lang. Wala. Seme, sayang. Ang dami mo daw ditong hinihinga ng damit. Sayang? Nakakatakot ka, mamen. Isipin mo siya, boy, buraot ka na rin. Kasi kung usapang clothing line,
Yung baby ni Benji Rayala ako pa rin. Pero kahit magkaroon ka ng bagong damit, hindi kita papapormahin. I'm hype represent hanggang mamatay siya. Di ba undefeated ka? Pwes ngayon ka tatalsik. Tandaan mo ako ang dahilan kung ba't tumigil si Bagsik. Tumigil si Bagsik. Tumigil si Bagsik. In fairness, maganda yung battle nila na yun, ha. Maganda yung performance ni Sir Deo dun sa battle nila ni Bagsik. Balik natin ang kanta. Ngayon ka tatalsik. Di ba undefeated ka? Pwes ngayon ka tatalsik. Tandaan mo ako ang dahilan kung ba't tumigil si Bagsik. Kaso, Sobrang pangit yung kaawa-awa yung delivery. sinapit niya sa akin. Wala man lang umawat. Ultimo si Arik, hindi siya hinanap. Kasi kung si Bagsik, nung bata siya, puro siya robot. Ikaw baril-barilan. Sinadya yun ng mga magulang mo kasi ganito ka daw tutukan. Banding yun ng mga magulang mo, tinataguan ka ng ulam. Pag wala kayong pera, pinambabayad ka sa utang. Bata ka pa lang, suki ka na ng maltrato. Pag tumae ka, binabalot ka sa dyaryo. Grabe, may sarili kang banyo. Grabe ina niya, ginawa siya tinapa. Hindi ka mahal ng mga magulang mo. Grabe ang lala nun. Nung birthday mo, pinatulog ka maghapon. Parang narinig ko na Tangin yung na birthday. chinarge ka? Payag ka na siya, boy, ginawa kang Android. Kaya nung first honor to, kala niya yung magulang niya malulugod. Hinandahan siya ng munggo. Bigla siyang pinaluhod. Excited pa naman to sa stage. Talaga naman nag-abang. Umakyat naman yung nanay niya para pababain ka lang. Tapos, nagdrama sa nanay niya. Nagdrama sa nanay niya, oh. Mahal mo ba talaga ako? Oh, mahal naman kita pero konti-konti. Wow! May improvement. Tangin ng pagmamahal yan. Installment. Kaya ano siya, boy? Parehas tayo na may malungkot na kabataan. Pero ang pinagkaiba lang natin yung sarili ko kaya kong pasayahin. Tsaka yung aking mga pinagdaanan, mas natutunan kong mahalin. Kaya sige, sabihin mo na lahat ng mga masasakit na salita. Iyong tangkain dahil nasasaktan lang naman yung tao sa mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Zay! Round 2 ni Sir Deo, nakalimot siya eh. Tingin ko eh, tinatry niyang i-recall eh, diba? Tapos yun nga, binalikan niya. Sayang, yung rebat niya kay Arik na okay yun, kumbaga, dinipensahan niya na ito yung namin, ito yung ginawa ko dati, papakita ko sa'yo. Kaso, hindi niya na rebat ng creatively, So, parang niya lang, in-state niya lang na tagal ko na napapunta yan si Arik. Sinasabi niya pa na legendary organizer. Pero, hindi niya na rebat ng creative eh. Walang dating. Parang dulo rhymes niya eh. Tapos ang lalayo pa. Para mahina yung rebat, yung opener niya ng round 2 niya. Tapos yun, yung nagpaligoy-ligoy siya ng parang hindi lang basta self-deprecating eh. Kasama si Shaboy yun na ganito yung line-up, mga walang kwenta. Tapos bigla naging boss Pibus. Tapos yun nga, nawala na siya. Hindi niya na na-deliver ng maayos kasi parang nakalimot siya. Stumble, di naman choke, stumble lang. Tapos, walang dating, binanggit niya si Bagsik. Binanggit niya si Bagsik, kesyo siya kasi tinalo niya si Bagsik, durog si Bagsik dun eh. Tapos kinonect niya, kasi ginamitan niya ng kabataan angle si Bagsik doon, tapos kinonect niya sa kabataan ni Shaboy, kaso wala.
laylay na talaga. Hindi naapektuhan na yung buong round ni Cervea doon. So, siguro, gradean ko yung round 2 nila parehas. Chaboy 9, Cerdeo 8. So, definitely, mas maganda yung performance ng round 2 ni Chaboy kaysa kay Cerdeo. Mas malakas, mas humina, lumaylay yung round 2 ni Cerdeo. Sayang. So, sige, tuloy natin round 3 ni Chaboy. Let's go. Parehas lang daw kaming may malungkot na nakaraan. Baka feeling mo lang. Kasi nung nag-birthday ka, di ba, doon ka dinala sa feeding program. Feeding program. Feeding sorry. program. Bulun. Round 3. Game. Ribat. Alam nyo bang, isa sa mga estudyante ni Sir Deo ay inireklamo siya sa DepEd. Kasi nung minsang nakatulog daw yung bata, ay tinapik-tapik ni Sir yung kanyang left egg. Inabuso mo yung bata, higit 10 taon pa naman inyong agwat. Nung kinumpronta ka ng magulang, sinagot mo nang chinecheck ko lang kung may lagnat. Chinecheck mo kung may lagnat, sa kaliwang betlog mo hahawakan. Kung di ka ba naman tanga Deo, gago, dun yung chinecheck sa kanan. Sablay kanyang alibay, kaya muntik na siyang matanggalan ng lisensya. Di niya maitanggi yung paratang kasi sa kamay niya, Bible ball na ebidensya. Sa totoo lang, saludo talaga ako sa iyo, Deo, sa sakripisyo mong ginagawa. Umaakyat sa bundok para magturo sa mga kababayan nating walang-wala. Gusto lang daw niyang magbahagi ng karunungan at hindi daw siya susuko. Kaya yung estudyante niya sa bundok, tinuruan niya mag-abakada. Abakada umaga niyang sinusubo. Bistado na yung kamanyakan mo dito, paano di mahahalata. Nung natay yung isang estudyante mo sa classroom, gusto mo ikaw pa rin mag-iimasa. Niyayabang pa niya na balang araw isa sa estudyante niya magiging pangulo ng bansa. Hindi naman malabo yan kasi nga yung isang estudyante niyan, ayun, kapitan na ng bangka. Alam kong kainaan mo sila kaya dyan kita naisip na puruhan. Pero hindi lang to basta pandaramay, meron ka rin ditong matututunan. Kasi teacher ka ba talaga? Bakit ganyan ka umasta? Naguhubad sa batel, nakikipaglaplapan sa akin, hoy gago, ungas ka. May mga kapwa ka rin teacher dito, pero yun sila, hindi lang basta paborito. Hinahangaan nyo ng karamihan dahil sa taglay nilang talino. Si Plaridel, si GL at si Rapian, sa battle rap yung talino pinapamalas. Itong si Sir Deo, sa battle rap yung talino niya sa pagkajakas. Hindi ka ba nahihiya? Narespetado dito yung kapareho mo ng profesyon? Habang ikaw dinidisrespect kasi alatang sa kasikatan may obsession? Ano bang importante sa'yo? Respetuhin ng marami o kilalanin ng mga tao? Parehas mo lang makukuha yan, Deo, basta aralin mong magpakatao. O kaya wag ka na lang bumatel, magtrabaho ka na lang ng marangal. Kasi hindi normal sa isang guro ang palahubo ng salawal. Oo, naguhubad din naman ako sa battle. Ayaw ko namang magpalinis, sir. Pero ang kaibahan kasi natin, Deo, hindi ako teacher! Wala akong pakisayo kung masaktan man kita dito at hindi ka na sa akin kumibo. Kasi ang good lang naman ang sinasabi ko dito ay gusto lang kitang makitang tumino. Pero tama na pangangaral, bago pa ko tuluyan ditong mapaos. Oo, ikaw yung may pinag-aralan sa atin, pero sa akin ka magtatapos. Nakapasok ako dito na puno ng pangbabash. Hindi nila ako ganun kadali na natanggap. Kahit sunod-sunod na yung panalo, parang wala lang at yun ang masaklap. Pero hindi ako nagpa-apekto sa kanila, bagkus pinagusayan ko palalo. Ginagalingan ko lang sa kadasalan para yung isipan nyo ay maklaro. Kasi hindi nyo na dapat questionin kung ba't binigyan ako ng chance ng tao kung yung mismong sinasabi ng mga deserving ay isa-isa ko nang tinatalo. Okay yung okay yung round 3 ni Chaboy, no? Yung simula niya, medyo nabulol siya, yung feeding program. Bulol yung rebat niya. Kasi nirebat niya yung birthday angle ni Sir Tapos, yung sa lagnat, walang sa akin yun.
hindi ko lang ano yung preference. Hindi ano, pasok sa preference ko yung angle ng lagnat, hinawakan yung itlog ng bata, etc. Parang, or siguro sa delivery, no? Siguro kung ibang MC yung pagko-composein mo doon or papagsulatin, papag-deliverin mo nun. Yun. Tapos, yung abakada umaga, siguro pangit lang din, malinaw yung boses ni Shaboy, pero meron siyang way ng delivery na walang dating. Siguro yung timing, no? Ayun. Tapos yung yung mga teachers sa liga, binanggit niya, hindi siya call out eh. Parang naming names lang talaga. Na usually malakas makahatak ng crowd, pero hindi na maximize ni Shaboy yung pag name drop niya kaila sino ba yun? GL Rafian at saka Plaridel. Hindi niya na maximize yung pag name drop niya. Yun. Tapos yun nga, pangaral bars na lang, ganyan. Tapos biglang naging selfie bar. Tapos ender na yung ender na parang pangliman laban niya na to sa flip top, pero binubuhat niya pa rin yung sarili niya. Gusto niya talagang patunayan na may hindi lang ako yung napanood niyo doon sa laplapan. Parang ganun nililinis niya pa rin yung pangalan niya hanggang sa dumating yung punto na to eh. Parang naging kalakasan niya at kahinaan niya na rin yung history niya na yun. So, medyo mid-ender. Kasi, siyempre, kumbaga, at least consistent si Shaboy. So, ayun, sige. Punta tayo kay round 3 ni Terdeo. Go. Round 3 na. Pampagana na. Palakpakan tayo lahat. Round 3 na. I-address ko na yung issue para hindi na pagdudahan. Ako'y matagal na nawala at nanahimik, kaya inyong pinangunahan. Ako'y lumubog sa kumunoy at sa kahihiyan inyong pinagtulakan. Pero dahil kasalanan ng mga bunganga namin to, tara ating pag-usapan. Yung gabing dahilan kung ba't nakapasok ka sa liga. Kasi kung hindi mo naman ginawa yun, hindi ka mapapansin ni Enigma. May punto. Ikaw yung nagplano ng lahat. Ang pagkakamali ko lang, ako'y pumayag. Yan. Yung sa na parang kinlaro niya na rin yung tungkol sa halik-halik na yun. Totoo naman, no? Sinabi ni Shaboy na gusto niya kasing mapansin siya ni Enigma. Kaya niya ginawa din yun. Tapos, dito nga lang sa angle na to, sinasabi ni Sir Deo na si Shaboy lang ang nagsasabi or nagplano ng lahat. Whereas doon sa anong tawag doon? Sa BID ni guest si Shaboy, sinasabi naman ni Shaboy na sila yung nagplano nun. So, actually, na-angle din nga to ni GL kay JD yata. GL nga ba yun? Parang sinabi na si JD yung nagsabi kay Sir Deo at kay Shaboy na gawin yun. Kaya so parang yun yung alam ko medyo hindi convincing sa akin yung sinasabi ni Sir Deo dito. Kasi meron akong background. Siguro may mas magandang way or pagdi-deliver para mas ma-convince niya yung tao na si Shaboy lang. Parang halimbawa sinabi niya, naalala mo, ganito, ganyan. Dito kasi ini-state niya lang na ikaw yung nagplano ng lahat. And again, whereas kung halimbawa lang sinabi ni Sir Deo na naalala mo, kinausap mo kami, ganito yung gagawin natin, at umuo naman ako. Parang siguro yung way of delivery, yung pagsasalita, composition, words na pipiliin para magmukha siyang mas convincing kaysa sa ginagawa ni Sir Deo ngayon. So, yun, yung plotting, parang yung plotting nila. Kaya ka nakakain ngayon kasi ako yung nagbayad. O di ba?
Kung ano ka ngayon, yan ako noon. Mahal na mga tao. Mahal ni Arik. Mahal ni Papa Benji. Mahal ni Kuya Dennis nung wala pa si Aubrey. Mahal ka, Dennis. Nung wala pa si Aubrey. Biglang pinasok yung Dennis Aubrey na angle. Naman ko to si Rene. Kasi, teknik nito gagayahin yung estilo ko. Nagpapatawa. Check. Naguhubad. Check. Bobo mag-wise. Check. Panalo daw si M-Side kay Cripply. Yes! Kasi, kinuha niya yung para sa akin, kaya may utang pa to. Para talunin ko siya. Yes. Kailangan kong higitan yung lumang ako. Mga tamot ko lang kayo ni Dudong Saipa. Huwag kayong mag-inaso. Kahit magtulong kayong dalawa, kukulangin tangina nyo. Kasi kulang-kulang ako. Di ba? Gusto mo maging ako? Wala nang tanong-tanong ako. Pinapalaya ko na yung dating Deo. Sayong-sayo na to. Pinamana ko na yung dating Deo. Kaya huwag kang mag-alala. Kung dati tanga ka lang, ngayon tanga-tanga ka na. Natupad na yung pangarap mo. At yun yung mahalaga. Di ba gusto mo maging ako? Pues magsama kayong dalawa. Parang hipnotismo na di normal pagkaiba. Di lang basta bumabatil. Tangina, kontrolado na kita. Hawak na kapalaran. Wala nang harang. May nakapasok na hayop sa'yo na parang barang. Ano? Binamana ko na yung sarili ko sa'yo. Lupit no, no? Kontrolado, tapos may nakapasok na hayop na parang nabarang. Galing. Okay yan, okay. Ganda nung ano. Angle na yun. Play natin. Lupit. Hawak na kapalaran, wala nang harang, may nakapasok na hayop sa'yo na parang barang. Ano? Binamana ko na yung sarili ko sa'yo. Tangina mo. Kaya, sa lahat naman nagsasabi dyan na walang kwenta yung laban na to, meron tangina nyo. Hinihingi Ano? si Deo na Pinamana ko na yung dating Deo sa'yo. Lahat ibinigay ko na. Kaya pag nagsanib yung dalawang katawan, yung mas malakas yung masusunod. Ako ang magdidikta ng mangyayari. Makikita ng mga manonood. Kaya ano siya, boy? Kaya pa. Heto na yung bagong Deo na babattle na classic. Kaya ko sumali na isa buhay kahit ayaw pa ni Arik. Binatay ko na yung undefeated nyo. Diretso lapita. Na kahit na walang laplapan, ako pa rin maghahatid sa labi niya. Tay! What the fuck? Bibitsugin na puta! So, yung ano, okay yung Ender Deo. Okay Ender din. Mid-Ender. So, sige. Kay Deo muna, no? Okay ang opener ni Deo, no? O, ano siya, parang hindi na siya nag-rebat eh. Diniretso na niya eh. Yung opener niya, nirekta niya na dun sa pagpaplano ni, ano, na sinasabi niyang si Shaboy yung nagplano nung laplapan nila, kaya siya nasira. Tapos yung, yun ay, mga sumunod na dun, okay na din, no? Parang, yung mahal ni Arik, mahal ni Kuya Dennis, bago si Aubrey, ganyan. Okay yun. Ano siya? Kuha niya yung crowd, tapos Bobo Pag-Bars. Yun, yung checklist niya. Okay, yung checklist ni Sir Deo na yung panalo si M-Side kay Cripply, sabi niya, medyo walang dating. Parang pangit kasi yung delivery. Pagod na rin siguro yung crowd. Saka, hindi okay yung, hindi okay siguro. Yung choice of words lang, yung pagkakalapat, pagkakasunod-sunod. Yung cadence din, syempre. Kung kailan niya hihinaan, parang lahat. Tinodo niya eh. Tapos, yung dating Deo, yan, yung pasok ng dating Deo, ikaw, ako, dating Deo. Though hindi ko naman nakikita talaga yung style ni Deo kay Shaboy.
Ano niya, medyo na-convince niya ako doon na yung dating Deo, eto na, sayong-sayo. Maganda yung choice of words ni Deo, hindi niya binabaran na parang ano, yung mga ginagawa ko dati, diretso lang, diniretso niya lang na ano, tas maganda yung ano, pagkakasalin niya. Yun. Tapos, yun yung ano, yung barang, yun. Kasi nga, di ba, dating ako, pero kontrolado, kaya kontrolado kita, ganun. Tapos pinasok niya yung may hayop na nakapasok na parang barang. Okay yun, yung bars niya na yun sa akin. Kaso, hinihingal na si Dave, parang kinakapos na siya. Yung voice box niya, paano na rin nawawala. Hinihingal na siya, nawawala, wala na siya, napapahinto na siya eh. Tapos, namaos pa siya dun sa dulo. Tapos, yun na, binitawan niya yung ender niya, okay yung ender niya. Tapos sabay bitaw nung kanyang, ano ba to? Yung trademark line niya, signature line niya, yung what the fuck, pipitsugin ng puta. Okay yung ender ni Sir Deo na yon. Though, ano, to naman, sinabi niya, no, aminado naman siya, bobo sila mag-bars, or bobo mag-bars, pero hindi naman talaga sila conventional na lagi lang na nagbabars ni Sir Deo at si Shaboy pala. Yan, so, ito talaga yung mga laban na talo tayong lahat. Sige, so for ano round 3 siguro ano Shaboy is ganon 9 pa din, tapos Terdeo 9 din. Kaya ano overall Shaboy 9-9-9, tapos Terdeo 9-8-9. So Terdeo versus Shaboy, panalo si Shaboy. Yan. So, ganda ng laban na to. Siguro kung hindi sumipyat yung round 2 ni Deo, baka ito yung unang talo ni Shaboy eh. Nag-choke kasi siya nung round 2 eh. No? So, nakakapanghinayang kasi isang malakas at magandang performance sana. No? Ang ganda nung round 1 ni Deo, ang ganda din nung round 3 niya. Though, yun nga, though meron siyang hingal, nawawala siya nung round 3. May namaos na rin siya kasi nga yung pag-deliver niya, ang lakas ng boses niya. Yun. So, sayang. Ang ganda sana nung ano. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam pagka ikaw yung nakapagbigay ng unang talo sa kalaban, ganong eksena. Tapos, siyempre, may beef. Hindi ko alam, beef ba yun? May ano sila eh. May love story sila. Ex-boyfriend history eh. Diba? So, ang ganda sana kung si Sir Deo yung nakapagbigay ng talo kay Shaboy. No? Yung unang talo ni Sir Shaboy. Parang ano lang, by storyline lang, no? Sa flip-top lore, parang mas may impact sana kung si Sir Deo ang nanalo sa laban nila kaysa kay Shaboy. Though yung kay Shaboy naman, continuous kasi ang nangyari naman, naging iconic yung pagbabalik ni Tak Maestro dun sa sa pagkapanalo ni Shaboy na yun. So naging iconic yung pagkapanalo pagbabalik ni Tak Maestro naging iconic kasi undefeated pa rin si Shaboy hanggang sa nag-battle sila sa Isabuhay first round. So, yun. Kumbaga, magkaibang storya. Pero, maraming salamat sa pagsubaybay, panonood. Shoutouts sa ating mga tropa dyan, kay Kulas Makaspak, kay Sir Deo Destreza, tapos sa supplier natin ng computer, si CompBuds, yan, Computer Center. So, matatagpuan nito sa Balanga, Bataan, malapit sa Asia College. Yan, so, puntahan nyo, check nyo sila dyan. May crossing lang, malapit lang sa crossing papuntang SM. SM Balanga, SM Bataan. So, yun. So, hanggang sa muli, maraming salamat mga tropa. Wala tayo. Yun ang mga battle, natalo tayong lahat. So,
Hanggang sa susunod na episode ng Delayed Reaction. Peace out!